Ayan, magandang gabi mga Kabatang Minor TV and welcome sa another episode ng Marry Faith, makinig at mag-reflect about faith. Ito po ay isang programa na in coordination with Religious Catechism of Mary at Batang Minor TV na nagpo-promote po ng catechism. At dito po pinag-uusapan natin yung mga bagay-bagay about sa faith natin. Magandang gabi po Sister Pearly, Brother Pip and Brother Carlo, and Happy New Year! Happy New Year po. Magandang gabi po sa inyo lahat mga ka-Marry Faith. Simula na naman po ng taon. Imagine 2 years ago. Parang pinaplano lang po namin to ngayon. Kuya, episode 24. Parang naglolokohan lang tayo. Good evening po sa lahat. Kuya Pip. Nakamute ka ata, brother. Happy New Year po sa inyong lahat and welcome to our first episode for the year. Sabi nga sister, on our second year na. Akala natin ganun-ganun lang, pero kanina po no sister, habang tayo ay nag-aantay doon sa OBB, nakakatuwa na parang napaka-relevant ng ating pag-uusapan. Kaya abangan niyo po yan. Kuya Carlo, good evening sa iyo. Happy New Year. Nahihirapan yata si Kuya Carlo. Medyo nahihirapan si Kuya Carlo na mag-connect ngayon. But anyway, hintayin natin siya na kanyang ayusin yung kanyang internet and yung mga cellphone niya. But anyway, nako Kuya Pip, ayun, nag-drop. Babalik yan. So, but anyways, welcome po mga Kabatang Minor TV. Nako, maganda po ang topic natin today. And syempre, bago natin simulan ang ating mga programa, kagaya na nating nakagawian, manalangin muna tayo at ibigay ang ating sarili sa Panginoon para tayo ay mag-guide niya. Kuya Pip. Yan, sama-sama tayo mga ka-Marry Faith, no? Ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isang panibagong taon ng aming pagkakasama-sama at sana po padala ninyo sa amin ang inyong banal na spiritu at ang biyaya ng pangunawa upang ang aming pag-uusapan ngayon ay aming maisabuhay at maibahagi sa mga pagtuturo na aming gagawin bilang mga katekista, bilang mga magulang sa aming mga anak, at bilang mga kapatid ng bawat kaibigan namin na aming nakakasalamuha araw-araw. Panginoon, sana po gabayan niyo rin at biyayaan ang aming guest ngayong gabi na magbibigay ng mas malalim na pagkakaunawa dito sa makabagong panahon at yung pamamaraan ng aming pamamaraan ng ebanghelisasyon. Sana, Panginoon, dinggin mo rin ang dasal ng bawat isang nakikiisa, nakikinig, nanonood, na sagutin niyo na po ang kanilang mga dasal at pag-aani ng kanilang mga dalain. Tinataas namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ako, medyo mahaba-haba ang kwentuhan natin kaya wag na nating patagalin. Pakilala na natin yung ating guest at alam kong marami ang excited na ma-meet at maka-interact itong guest natin na to. Siya po ay parish priest ng St. Maria Goretti Parish sa Archdiocese of Manila at director din po siya ng OPNE, yung po yung Office of the New Evangelization. And spiritual director and contributor din po siya sa Dominus S. So ipasok na natin, walang iba kundi si Father Jason Laguerta. Hello po, good evening Father Jason. Magandang gabi Alan and Pip and Sister Pearl at sa inyong mga viewers and followers. Maraming salamat. Thank you for having me. Yes, ako, maraming salamat din po at napaunlakan ninyo kami. Father, ang ating pag-uusapan mga ka-Marry Faith, katulad nung narinig ninyo doon sa ating OBB sa makabagong panahon, kasama yung ating ginagawang pagpapalaganap ng salita ng Diyos, kasaan doon na yung tinatawag natin, ito, digital na tayo, sabi nga nila, di ba Kuya Alan? So pati yung ating pamamaraan, ang pagtuturo, parang digital na din. Tama po ba, Sister Pearly?
Opo. So, sabi ko nga kanina, Kuya Alan, ako'y inosente pa rin sa mga digital na yun. Ano po? So, bago po tayo dumako dun sa mga digital evangelization, tanungin muna po natin si Father dun sa basic, yung una, yung unang salitang evangelization. Father, ano po ba ang kahulugan ng evangelisasyon? Magandang bumalik si Sir sa ugat na salita ng evangelisasyon. Yung dalawang salita sa Griego, euangelion. Ang evangelion ay mabuti, at evangelion ay ang mensahe o balita. Kaya pag sinabi mong evangelisasyon, ito ay pagpapahayag ng mabuting balita. At ano yung mabuting balita? Walang dilit iba kung hindi ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay, naginapin niya ang kamatayan, na tayo ay iniligtas niya sa pamamagitan ng kanyang banal na krus at muling pagkabuhay. So yun yung evangelisasyon. Yung patuloy na pagpapahayag, pagpapalawak ng kaalaman ng mga tao na buhay ang Diyos, na ang Panginoon ay kapiling natin at hindi niya tayo iniiwanan. Okay po, Father. Talagang ang salitang evangelisasyon po ay madalas natin naririnig, familiar sa atin, na ang evangelisasyon nga po, sabi niyo po ay, kumbaga, yung pagpapahayag ng mabuting balita po, pero kumbaga, this past few years, may dinagdag na salita, na sabi nila, sister, ano ba yung ibig sabihin ng new evangelization? Di ba, evangelization po malawak na, bakit po may new? May old ba? Tsaka bakit may new? Opo, Father. Magandang tanong. Nako, Sister Pearl, para namang nagtatanong ang katekista sa kanyang estudyante. No? Naalala ko tuloy na ako'y tinuturuan ng mga madres sa seminaryo. Batang minor din po ako, ha? Mga kapatid. Na ako'y lumaki din sa minor seminary. Sa Guadalupe nga lang. Sa Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. Ang new na dinagdag, mga kapatid, sa evangelization ay, una, dahil ang ebanghelyo naman talaga o mabuting balita ay lagi namang bago. Si Jesus ay laging bago, hindi siya naluluma. At yun yung unang pakahulugan ng new, na ang pagpapahayag ay hindi naluluma, lagi siyang bago, laging sariwa, laging sariwa. Sabi nga na si Agustin, di ba? Beauty, ever ancient yet so new. Ikaw ay matanda, pero ikaw ay din ay laging bago. Pero yung isa pang dahilan ng new, pagdagdag ng new, si St. John Paul II ang nag-introduce nito, nag-coin ng salitang ito, na sa kanyang mga pahayag, nung siya pa ang Santo Papa, nung nabubuhay pa siya, ang sabi niya, ang mundo ngayon kailangan ng new evangelization o bagong evangelization. Ibig sabihin niya, kasi marami nang nagbago. Nagbago na ang kultura ng mga tao, nagbago na ang lingwahe, nagbago na ang mga pamamaraan, kostumbre, maraming nagbago. Pero yung ebanghelyo, yung balita o yung kung anong pinahayag ni Jesus noon, ay yun pa rin naman yan. Kaya lang, yung tagatanggap, marami nang nagbago. Nagbago na rin yung mga kabataan, nagbago na rin yung mga kanilang expressions o pagpapahayag. Kaya yun ang gusto nating hindi naman sabayan o sakyan, kung hindi gusto nating bigyan ng kaukulang response, no? O pagsagot o paglapat. Yan. Reproposing. Ang technical word na ginagamit ay reproposing the faith. Parang ikaw ay maghikayat muli sa paraan at lingwahe na maiintindihan ng mga moderno at makabagong tao. So ibig sabihin po, Father, sige po, Kuya. Go ahead po, sister. Ibig sabihin po, Father, hindi nagbabago yung mensahe, yung message si Jesus Christ, yung mabuti. So, yun, pag sinabi pong new evangelization, on our part as evangelizer, kumbaga, sabi niyo, with bagong zeal, talagang parang laging bago ka nagpo-proclaim, di po ba, sa bagong direktoryo ngayon ng ating Tatlo yung new fervor, new expression, new method. Parang kailangan ng pag-ibayuhin, no? Gisingin ulit kasi maraming nanlamig na sa pananampalataya. Kailangan din na mag-explore, magbukas sa mga bagong lengguwahe, sa mga bagong paraan.
Correct po. So, mga Kamari Faith, sinasabi lang po sa atin ano po ng ating usapan ngayon na huwag tayong tamarin sa mga ongoing formation. Huwag tayong huminto. Huwag tayong huminto Amen. sa pagtuto. Huwag tayong huminto sa pagtuklas ng marami pang pamamaraan. Kasi laging kailangan, laging fresh mong sinasabi, yung zeal, yung sigla, yung excitement laging nandoon lagi, parang laging bago. Tama po ba, Father? Yes. Nako, sa iyong mukha pa lang, sister, at pagpapahayag nun, yun na po yung new evangelization. yung, yung pagsasabi mo pa lang ng kailangan ng bagong sigla. Parang ano lang yan parang yung kanta dati noong 1980s, di ba? Bagong sigla. Bagong ay, bagong lipunan pa yan. Iba pala yan. Pero ito, bagong evangelization naman ito, sister. Apo. Parang sumisegue lang po ako, Father, para sabihin sa katikistang, bawal mag-absent sa ongoing formation. Yun. Mahusay po. si sister. Kuya Alan, may sasabihin po si Kuya. Yes, yun nga, nasabi nga ni Father, di ba? Father, sabi niyo po kanina, yun yung parang naging objective is para ma-reach out yung, kasi nagbago yung mga kabataan, nagbago lahat. Pero hindi naman po ibig sabihin nito, di ba? Parang we are going to secularize yung evangelization. I mean, kasi kagaya dito sa States, ang pakiramdam ng karamihan dito ng mga mananampalataya is lahat na lang ng bagay nagiging secular na at nawawala na rin yung alam niyo yung very sense ng sa mga sacraments, sa liturgy. Pero hindi naman po ganun yung objective nun, di ba, Father? Hindi. Approach lang. Hindi new ang teaching, new ang approach. Kasi pagka ikaw ay hindi nag-adapt, ang Vatican II, ang diwa ng Second Vatican Council ay adjournamento. Ibig sabihin, updating. Lagi kang, hindi dahil sa ikaw ay nagiging secular, pero ako nga, Alan, nabalikan mo nga yung salitang seculum. Ang seculum, hindi naman secular yan eh. In secula seculorum nga yan eh. So, ibig sabihin noon, kahit na yung secular, yung mundo natin, nakapaloob na dyan ang secula seculorum. Ibig sabihin na wag nating kabuhian yung secular. Kasi ang secular ay mundong nilikha ng Diyos yan eh. Ngayon, yung mga tao nga lang, yun, natatali sa material. Yun. Kaya kailangan ng pagpapahayag lagi-lagi ng ebanghelyo para ipaalaala sa mga tao na itong mundong ito na kinalakhan mo at ginagalawan mo, hindi lang ito yon. May secula seculorum pa. Meron ding pangsawalang hanggan. At yun ang hindi dapat mawala sa consciousness ng mga tao. Papasukin mo yung secular para maintindihan ka nila, pero bubuksan mo sa kanila ang mga pintuan na para tumingin din sila sa langit at tumingin sila sa tala na nagagabay sa kanyang buhay. Tama. So para sinasabi mo, Father, hindi yung teaching ang mag-a-adapt, kundi yung audience o yung ating tinatawag. Yung lapit o yung approach. Yung approach. Kasi pagka hindi ka, yan, alam na alam ni Sister Pearl yan, kapag ka yung methodology mo, ang pedagogy mo ay hindi na sumabay sa learning styles ng mga bata, nako, iiwanan ka, tutulugan ka ng mga bata. Kasi nag-iiba yung learning styles eh. Yun lang naman yun. Hindi naman yan dahil nag-adapt ka ng learning style eh. Binago mo na yung gusto mong sabihin. Binago mo lang yung pamamaraan ng pagsabi mo. Pero yun pa rin ang sinasabi mo. Correct po, Father. Lalo ngayon sa henerasyon po natin. Ano po, ang tinuturuan po natin ngayon Gen Z. Ano po, at bukas makalawa yung mga nasa lower grades po, grade 1 and down, nasa alpha generation na po pala ang tawag. Ang bilis po, Father. Ano po, maraming hindi pa makabasa, pero yung generation, ang bilis ng alpabeto po. So, ibig sabihin po nun, Father, na talagang big challenge for us po, as catechists, as evangelizer, na talagang never stop. Kasi bakit ka magne-never stop? Kasi kapag nandoon yun talagang pagmamahal sa ginagawa. 'Di ba sabi nga sa kanta ni Sharon Cuneta, tatawirin mo yung ilang
lalanguyin mo yung ilang dagat, tatawirin mo ilang bundok kasi nagmamahal. Di ba ba? Kaya kahit po kaming mga sabi nga jutanders na yung mga may edad na po, hirap man po kaming gumamit ng gadgets pero kailangan po dahil ngayon sabi nga ni Kuya yung digital yung evangelization. Ako, ang hirap sumabay pero sinisikap. Ano po yung masasabi niyo Kuya Pip dun sa digital evangelization? Actually, sister, ang sa akin lang po talagang siguro challenge po, no, Father Jason din, doon sa ating mga nanonood na katikistang mas nakatatanda, no, na kung paano talaga mag-adapt. Pero sabi nyo nga, sister, kung meron kang pagmamahal, matututunan mo rin. Kasi man, sister, hindi naman katulad nga po nung binanggit ni Father kanina, yung itinuturo naman, hindi naman nagbago Yung salvation, hindi nagbago. Yung kung paano natin ipepresent sa tinuturuan, paano natin mailalapit yung turo ng Diyos, dati ang ginagamit, mga propeta, mga guro, ngayon ang ginagamit, guro pa rin, pero may ibang pamamaraan lang. Which is, yun nga, may mga cellphone, may mga digital. Itong platform na ginagawa natin ngayon ay isang pamamaraan din ng pagtuturo, no? Sa pamamagitan nitong Zoom, ng internet, ay we try to reach out more kung ano yung gustong iparating ng Diyos. So, yun yung digital para sa akin, sister, yung pamamaraan na yun. Si Father po, baka may si-share po sa atin ng digital. Gamitin ko si Sir Pearl yung iyong halimbawa. Si Sharon Cuneta, sister, hindi nakilala ng mga bata yan. So, kahit anong ahawit mo nang tatabirin mo yung bundok o yung dagat, hindi na nakilala si Sharon Cuneta. Pero banggitin mo si Blackpink, banggitin mo si BTS, banggitin mo si Taylor Swift, magre-respond dyan. Kasi nga, kilala nila itong mga imaheng ito Kilala nila yung mga, sabihin nating mga personalidad na ito. Now, hindi mo sinasabi na hindi importante si Sharon Cuneta, pero kung generation ko ang tatanungin, makaka-relate ako dyan. At alam ko yung mga kanta niya, alam ko yung Mr. Dream Boy, alam ko yung kanyang Dear Heart, no? Pag sinabi mo sister na Dear Heart, uy, ano yan, pero kung sinabi mong sa mga kabataan ngayon yan, Dear Heart, ayun. Pero, isa lang sinasabi ko, Dear Heart, ang pag-ibig ng puso, pwede mo rin sabihin naman na sa pamamaraan na iba, na mas alam nila na lingwahe ngayon. Now, doon papasok, sister, yung digital evangelization. Kasi yung mundo ng mga kabataan ngayon, I don't know, for better or for worse yan neutral lang naman ang platform. Neutral siya, pwede siyang, it could go either way. Pero yung digital evangelization, pwede siyang mapunta sa maganda, pwede rin siyang mapunta sa dark, sa madilim. Kaya yun, tingin ko doon tayo talagang maging maingat at doon tayo dapat maging malikhain at doon tayo dapat mag-aral ng mabuti. Kaya, yun naman ang tingin ko na hamon sa mga katekista na aralin mo yan kasi yan ay yung mundo ng mga kabataan. Pagka hindi mo inaaral yan, iiwanan ka ng mga kabataan. Sa totoo lang, kapag nag-ano ka pa rin dyan, nasa blackboard ka pa rin dyan sa pagtuturo sa kanila, may power pa din naman yun. Hindi natin sinasabing hindi importante yun. Pero baka panahon na para explore mo, mag-aral ka din. Yes. Or better yet, Father, maghikayat tayo ngayon ng mas batang katekista na para hindi ganun din ka-challenging yung para sa mga katulad natin, nila sister na yung nakakaalam na ng lingwaheng ganito. Actually, precisely. Galing, Pip. Yun. Ang pagiging bukas sa mga bago. Hindi lang na mga bihasa o kaya. At yun ang sabi ni Pope Francis Ang sabi niya lagi ay, just because we have been doing this all this time, that doesn't mean that it works. Kasi may mga tao na ayaw talaga na buksan ang pintuan para sa mga bago Mga bagong sibol na mga katekista, sa mga bata at kabataan. Kasi sabi nila, ay, matagal na kami rito. 10 taon na namin ginagawa ito. Papunta ka pa lang, pabalik na kami. Sasagutin ka naman ng mga kabataan. Ba't di tayo nagkasalubong? Parang ganun yung ng mga kabataan, di ba? Sabi ng mga nakatatanda,
nakita na namin yan. No? Bata pa kayo, marami pa kayong kakainin bigas. Excuse me, sasabihin ng mga kabataan, hindi na kami kumakain ng bigas ngayon. Unlimited rice na kami ngayon. So, pareho lang naman yun, pero only rice lang. So, yun po sa tingin pa na dapat maging bukas tayo. Tama yun, Pip. Kailangan maging bukas tayo ng mga, hindi naman nakatatanda, pero buksan natin kasi ang mga kabataan talaga ang mas makakaintindi sa kapwa nila kabataan. Tama, Father. Tama, Father. At actually, yan din yung objective natin dito kaya tayo nag-create ng ganitong mga platform. Kasi una, ang objective is somehow makahikayat ng mga kabataan na mahilig manood sa Facebook or sa YouTube or something na mapapakinggan nitong pinag-uusapan natin, itong podcast natin. And second, is also practice na rin sa ating mga yung mga technically challenge, yung mga challenge sa technical, nagko-comment, may practice na mag-comment, mag-practice mag-share, mag-practice mag-like. Practice na rin sa atin 'yon, 'di ba? Kagaya nito, si Juliet Roque, sabi niya, good evening po sa lahat. Kamari Pate, magandang gabi po. Ang dami nagko-comment ngayon, ang dami na nagpa-practice. Si Jaja Aridon, magandang gabi po. Si Glo Bakaykay, sabi niya, magandang gabi po. Si Cynthia Aguda, si Cherry Pelobelo, nagpadala ng 50 stars. O, marunong na siya magpadala ng stars, di ba? O sabi niya, good evening po from Malolos Cathedral. Magandang gabi rin po sa inyo. Si Christine De La Cruz, sabi niya, blessed evening po sa lahat. Watching po mula sa parokya ng San Francisco ng Assisi sa May Kawayan. Magandang gabi po sa mga taga May Kawayan. O, nanonood din si Ma'am Margo Salcedo, ang editor-in-chief ng Domino's S. Sabi niya, si Idol. Boss namin yan, boss namin. Boss namin yan, si Mother Superior namin. Si Cherry, si Gloria Reyes Pila, mapagpalang gabi po sa lahat. Ayan, ang dami pa nagbe-message, nagpa-practice na sila ng comment. Good evening po, Sister Pearly, mga kuya at especially Father Jason. God bless po sa inyo lahat, sabi ni Estela Nepomuceno. Si John Mark Maso, good evening po, Father Jason, Kuya Pip and Sister Pearly. Si Clinia Beltran, good evening, Father Jason. Purito Santos, magandang gabi po. Katikista ng Pambansang Dambana at Parokya ng Santa Ana, Hagunoy. Sa mga taga Hagunoy, magandang gabi po sa inyo. Si Madera Hazel, sabi po ni Tita Gloria Pila, shoutout po sa mga katikista ng Santo Niño Parish, May Kawayan. Tara na at makinig at manood na. Amen po. Hello po sa mga taga May Kawayan. Kay Monsignor Andy, magandang gabi po. Yan, sa Santo Niño. Ay, Monsignor, aking teacher po yan. Yes. At si Isabel Gonzales at si Selly Paris. Kuya Pip, baka sa'yo meron ka pang mga nagpa-practice mag-comment dyan. Actually, meron, brother. Ito naman, hindi mga katikista pero nag-a-aspire pumasok ng seminaryo. Shout out daw, sabi ni Brother Roel Santa Maria. Siya ay Biblical Apostolate member ng diocese at recently lumapit, nagsabi, Kuya Pip, naiengganyo ako dun sa ginagawa nyo. Gusto kong pumasok ng seminaryo. So, papakilala natin ni Father Jojo yan para in the long run. Tapos happy birthday din sa kuya niya, sa kuya ni Roel Santa Maria. Happy birthday sa iyo. At shout out din kay Miss Elenita de la Cruz. Tapos kay sa mga nakasama namin kagabi, kay Tita Remy, good evening. At yung classmate natin si Father Jojo at si Brother Doc. Bro Doc, bukas ang flight mo, have a safe flight. Okay. Yan. Doc Christian. Daya ni Doc Christian, hindi pa nag-join sa atin, ano? Father, ano po, speaking po ng itong digital, kinasanabi niyo nga po talagang ako si Sharon Cuneta, kasi nung nag-usap po kami ni Father Dar, sabi niya, Sister, para magkapunto ang mga katikista, magpa-concert po tayo ng Ben and Ben. Sabi ko, Father, sino po yun? Sabi niya, hindi natin kilala sister, pero ang kabataan kilalang kilala yan. Totoo po. Sabi ko, sino yung Ben and Ben? Sabi ko doon sa kakilala kong bata, Sister, talaga? Sabi ko, ay, sikat nga. Ano po? So, mahirap po talaga sa part natin, pero kung pag-aaralan, ano po, ay pwede, hindi nakakatakot. Pero Father, halimbawa, sa mga kabataan po natin na nakikinig, nanonood po ngayon,
Paanong paraan po, sa paanong pagkakataon po ba itong makabagong teknolohiya ay nagdadala sa atin? Ano po? Sabi niyo po kanina, may positive, may negative. So, para sa mga kabataan natin nakikinig ngayon, kailan ba o sa paanong paraan natin ma-gauge na hindi na tayo dinadala nitong makabagong teknolohiya, kundi sa tamang landas? Tama, sister, ang mensahe ni Pope Francis. Ngayong araw na ito o kahapon, kausap niya yung mga kabataan. At sabi niya sa mga kabataan, pagka mas mahal mo na yung screen kaysa sa totoong tao, may problema na tayo dyan. Na parang, pag hindi ka na lumalabas ng iyong kwarto, kasi mas gusto mo na sa keyboard ka na lang, hindi mo na nilalanghap ang sariwang hangin, o kaya hindi mo na nakikita yung pagsikat ng araw o paglubog nito, yan. Ibig sabihin yan, hindi nakakatulong sa'yo yung teknolohiya. Kaya, ang mungkahi ni Pope Francis ay gamitin ng teknolohiya, pero wag yan ang maging parang dahilan o kaya kahulugan ng buhay mo. Kasi may yun ang danger o yun ang nakakatakot sa sitwasyon ng mga kabataan natin na yung gadget, siya na yung parang instead na means siya na yung end. Na parang, kung gusto kong maging masaya, hawak ako ng gadget. Kung gusto kong malibang, hawak ako ng cellphone. Kung gusto ko na magkaroon ng pera o kung ano man, yan, nakaugat lahat sa gadget. So, sinasabi ni Pope Francis, yung tao, hindi mo pwedeng ipagpalit sa gadget. Yung tunay na ugnayan, person to person, ay hindi pwede mong ilimita sa iyong mga virtual friends. Kasi iba pa rin naman yung friendship mo sa virtual at yung actual na friendship mo. At pagka akala mo yung totoong kaibigan mo yung mga nasa virtual, baka 5,000 ang followers mo, 10,000 sa Facebook. Pero sa totoo lang, isa lang ang totoong kaibigan mo dyan. At yun, doon nawawala ang mga kabataan ng, oy, ba't ganun? Pag walang nag-comment o walang nag-like sa aking post, parang sama-sama ng loob niya. Parang ngayon, ang kanyang pagkatao ay nakadepende na sa likes and followers. Na yun yung kailangan bantayan. Na nasa sakripisyo yung totoong ugnayan at pagkatao at mas nagiging Diyos o Panginoon yung mga nasa online o virtual na hindi dapat. Amen. So yun, tandaan po natin mga kabataan. Hindi pinagbabawal, pero sinasabi lang gamitin sa tama. At posibleng pwede po talaga nating magamit sa tama. Ang good example is Carlo Acutis. Di po ba, Father? Amen. Yes. Totoo yun, Carlo sister. Acutis po. Noong October last year, ako ay nagpunta doon sa shrine ni Carlo Acutis, no, sa Italy. Sister, yung kanyang libingan, makikita mo yung syempre naka-wax na yon, pero ang suot niya ay hoodie. Ito yung kanyang himlayan to. Naka-jeans, naka-rubber shoes, naka-hoodie. Yan yung libingan niya. Totoo po yun ang suot niya? Yeah, yun ang suot niya doon na nakahimlay siya sa kanyang tomb. Sabi ko, ito yung... At bumunta naman kami doon sa Vatican, nakita mo naman yung libingan ng mga Santo Papa. At nakita mo na ang layo ng kanilang itsura. Ibig sabihin nun, si Carlo Acutis ay talagang modernong santo, pero pwede kang maging banal sa kabila ng modernong panahon. Kaya nga, Father, yun din yung isa sa mga objective ng Batang Minor TV. Actually, yung sinabi mo na yung personal. Dati kasi, nung nagsisimula pa lang kami, ma-share lang namin ni Kuya Pipa na Sister Pearly. Nung nagsisimula kami, to tell you honestly, nagwo-worry kami. May magla-like ba? May magpa-follow ba? Ilang followers ba yung kailangan? Yung mga ganito. Pero yung sabi sa amin ng isang kaklase namin na nasa Milan, Italy, si Father Sunny, nung nag-uusap kami to conceptualize this, maganda yung sinabi niya na huwag nating tingnan yung likes, huwag nating tingnan kung ilan yung nag-follow. Ang importante, kahit may isa diyang nanonood,
dalawa o isa na maililigtas natin yung kaluluwa, maging masaya na tayo. At yun na po ang naging prinsipyo na namin nila Father Jojo, nila Kuya Pip, nila Doc Christian, na ito ginagamit natin as platform, pero ang importante, kaya nga sinasabi namin palagi, live kailangan interactive, nakikiano tayo dun sa mga nagko-comment sa atin. At ngayon po, actually kagabi po, yung verbum po natin, kung mapapansin nyo, may mga live audience na rin. So ginagawa nating hybrid na para at least tuloy-tuloy yung, yun yung importante, sinabi ni Father Jason, kailangan may personal touch din. Hindi pwede na puro virtual na lang. Kasi sa Facebook po especially, hindi natin alam, mamaya yung nagpa-follow sa atin, AI na lang pala yun. Or something na, because of marketing, may AI, may mga bogus na mga profile, hindi natin alam. Hindi pala totoong tao na pala yung kausap natin. Kundi mga kamag-anak ni Siri pala yun. Di ba? So, maingat din dapat. At kaya importante, kagaya sabi ni Father Jason, importante talagang kailangan may personal. Ako po, ever since sa Facebook po, hindi po ako nag-a-add ng friends hanggat hindi ko siya na-meet personal sa profile ko. Pag hindi ko siya na-meet... Kuya Alan, gusto ko ring sudulungan yung sinabi ni Father kanina regarding doon sa ito ay isang nangyari din. Correct me if I'm wrong, no? Nung panahon ng pandemic, tayo lahat nasanay attend ng misa sa virtual, sa Facebook, manonood tayo ng mass. After the pandemic, hindi naman sinabing nawala, lumuwag na. We are invited by the church na bumalik, magsimba sa simbahan. Meron pa rin na, sa Facebook na lang, pwede naman Diba? Yun yung isang sinasabi ni Father po sa atin na since yung dati hindi pwedeng lumabas ng bahay, doon muna tayo sa kung ano yung meron tayo. Pero ngayong may pagkakataon, huwag po natin hayaang itong mga gadget na to yung maghari sa atin. Lumabas tayo, sumilip tayo sa araw, makipag-meet tayo sa mga tao personally. Kaya nga po, Father Jason, kagabi, yung unang palabas ng isang program namin, sinubukan namin na may live audience. Tapos may participation. Sabi namin ni Brother Alan tsaka ni Father Jojo, we'll try to make that happen more moving forward para hindi lang tayong mga nasa kanya-kanyang lugar nakikita, meron din tayong personal. Kasi iba po pag personal, person to person na nag-uusap, iba. Kaya I agree doon sa sinabi ni Father Jason. If we have an opportunity... May deep human need kasi, psychological, ang deep human need ng tao ay connection. Connection, belongingness. At kaya yun punuan, kaya yung simulan ng virtual. Pero hindi niya kayang punuan yung human need for connection. At importante talaga yung, sabi nga nila, high-tech pero high-touch. So high-tech ka pero high-touch ka din. Ibig sabihin noon na nandun pa rin yung human relationship. Hindi dapat masasakripisyo yun. Kasi tama yun. Minsan nga, mga bots na lang ang kausap mo, mga AI na lang, or at niloloko mo na lang yung sarili mo. Kunyari, ang dami mong followers, so ang dami. Parang wala ka nang pinag-iba, di ba, sa mga... yun naman, manipulative na yun. Dahil nga, gusto mo nga magkaroon ng semblance of popularity or strong followership. Pero tama yun, Alan, no? At sa inyong adikain. Sabi ni Maya Angelou, ito favorite author ko to, si Maya Angelou. Sabi niya, a bird doesn't sing because it has an answer. A bird sings because it has a song. Parang yan ang lagi kong gabay sa mga ko. Yung sabihin nun, nagpo-produce ka ng isang programa, hindi dahil may sagot ka sa mga tanong ng mga tao. Kaya ka nagbibigay at nagpapahayag kasi may awitin ka na gusto mong ipahayag o ibahagi sa iba. You have a song in your heart and that's what you want to share. So you're not there to answer people's questions or needs, but you have a message to share. So do it. Parang yun yung dahilan kung bakit tayo nandito . We have a good news to share. Meron tayong ebanghelyo na magandang ibahagi. Kaya hindi tayo titigil. In season or out of season, we will proclaim the gospel. Kahit na may nakikinig sa atin 100, 200,
3,000. Ang mahalaga, you have a song in your heart and you want to sing. Yan. Ang ating boss, si Margot, napakahusay kumanta niyan. No? Parang wherever she goes, she wants to sing. So, minsan, kakain kami sa restaurant. Minsan, kakanta na lang siya bigla ng kanyang opera. No? Because you have a song to sing, then sing it. Why not? Totoo po yun, Father. Speaking of interactive po, Father, bigla ko may naalala nung binanggit yung interactive. Yung po bang, Father, di ba yung PCNE 9 interactive? Lumabas po yung aking edad, hindi pa ako makasabay. Hindi ko alam kung saan hahanapin, saan na napunta, bakit nawala. Ano po, so, speaking of PCNE, Father, bigyan niyo, kasi po, malapit na yan po. Father, Yes. kasi po, ang mga kabataan po ngayon ay, ito, sa digital catechesis po, kasama na din po yung paano natin ikakatechize, sa ibang pamamaraan ng pag-evangelize, ay itong PCNE sa atin po, di po ba, sa Manila, sa Pilipinas. Isang way po ng pag-evangelize sa mga tao ay ang pagtatatag ng PCNE. Tama po ba po? Yun po ang layunin noon, noong 2013 ni Cardinal Chito Tagle. Bago siya i-appoint sa Vatican as head ng evangelization. No? Hindi niya akalain na kung ano yung sinimulan niya dito sa Pilipinas, yung pala ang magiging papel na gagampanan niya sa pangkalahatang simbahan, no? Sa Vatican. Pwede yun po yung tatanong po namin sa inyo, tell us something about PCNE. Kailan nagsimula, paano nagsimula, at yun po yung purpose nga po sana. Ngayong darating na January 19, 2021, 2024, sa University of Santo Tomas Sister, sa Quadricentennial Pavilion, magtitipon muli tayo para sa ika-10 edisyon ng Philippine Conference on New Evangelization. Ang layunin ng konferensyang ito ay, una, para magtagpo ang lahat ng mga evangelizer, lahat ng mga katekista, educator, para magkaroon tayo ng komunidad. Marami naman tayo mga convention, marami namang konferensya. Pero ito, ang layunin niya, una, magkaroon tayo ng encounter sa isa't isa. Magkakilakilanlan, magkatulong-tulungan, magkapalitan ng mga contacts, mga numbers yan. Magkaroon ng mga kaibigan. Kasi nga, we are not alone. We are in this together. Yun po yung gusto ni Cardinal Chito noon nung sinimulan niya ito, parang sabi niya, let's build a community of evangelizers where they can meet up, no? Magtipon-tipon. Pangalawa, para din na mag-explore ng mga bagong pathways, mga bagong pamamaraan, mag-imbita ng mga eksperto, mag-imbita ng mga marurunong, mga eksperto, bihasa sa mga iba't ibang aspeto ng evangelization. Kaya ngayon, ang guest speaker po ngayon sa PCNE 10 ay si Cardinal Mario Grech, kasi siya po ang Secretary General ng Synod on Synodality na ginagawa sa Vatican. So kasama din si Cardinal Chito Tagle, Cardinal Joe Advincola, at iba pang mga personalidad na tutulong sa atin para updating. So yun ang pangalawang layunin niya. Magkaroon ng updating sa metodolohiya, sa pedagogy, sa content ng evangelization. At pangatlo, para pagtibayin yung mission. Yung mission na binigay sa atin ng Panginoong Hesus sa Great Commissioning pa lang, no? Na ipahayag yung mabuting balita sa lahat. So hanggang ngayon, gusto nating isakatuparan yun na ipagpatuloy ang mission na ito na binigay sa atin ni Jesus. Kaya yun ang maiksing paliwanag sa Philippine Conference on New Evangelization. So, yung po mga hindi pa nakapag-register, pwede po humabol. Although close na ang registration, pero pwede po tayong tumanggap kung talagang gusto ninyong makapasok pa din at maging bahagi ng konferensya nito. Yun po yung tatanong ko, Father, kasi may nag-message sa akin, close na ba talaga? Sabi ko, close so, na siya kanina. Pero pwede pa nating magsabi lang doon sa secretariat at gagawa natin ng paraan. Kasi minsan lang kasi ito Kaya minsan lang natin makasama si Cardinal Chito. Minsan lang natin makasama si Cardinal Mario Grech. Siya yung lagi nasa katabi ni Pope Francis kapag tuwing synod. No? Kaya maganda sa kanya mismo marinig. Ano ba itong... Ang tema kasi ngayon ay more on a synodal church in mission. Sister. So gusto nating unawain anong kahulugan ng mission sa isang simbahang sama-samang naglalakbay. So, paano ba yun? Ano ba yun? Baka naman hindi naintindihan ng marami. Kaya gusto nating ipaliwanag.
Maganda po ang PCNE. Ano po, yung mga unang PCNE, nag-a-attend po kami. Father, patawad po. Hindi po kami makaka-attend ngayon. Ano po. Pero previously po, Father, previously, lagi kami nandyan at gustong-gusto namin yung portion na magme-message kasi, Father, si Cardinal Tagle magsasabi ko, i-message mo, tapos isesend mo kani-kanino. Malalaman mo po naka-tune in sila kasi yung ibang i-message ka din. Ano po. Maganda po. Naka-live stream naman siya, sister. Yung mga hindi makakapunta kung sakali man, magla-live streaming kami sa TV Maria. Yeah, naka-connect din ng PCNE dito sa Batang Minor TV. So I bet they will cross-post that program here. Kasi nagko-cross-post naman ng PCNE sa atin. May mga klase po, Father, kasi Saturday classes ang mga catechist na hindi pwedeng i-stop dahil napakarami na pong utang kami. Ano po. Pero, Father, tama po yun, sister. Apo, napakaganda po talaga ng PCNE. Last time, before pandemic po, nandun kami sa UST po with Cardinal Tagle. Tapos may time pa po na ano ba yung Father natin na yung episode na PCNE na more on sa Blessed ba yun? Yung si Cardinal Tagle po, yung naiyak siya dahil sa mga EJK. Ano po, Father, talaga lahat kami doon iiyakan din. Paglabas namin ng UST, mugto ang mata namin. Kasi, Father, yung experience ko sa pag-join sa PCNE, parang hindi po siya isang programa na to entertain us. Pagpasok mo doon, parang lahat magkakilala. Parang pare-pareho tayo na, parang kabagang mo ng lahat sila, kabatian mo, parang hindi sila iba, kundi parang family yung feelings. Yun po yung naramdaman ko. Parang pamilya yung pakiramdam mo pag nandun ka, mag-share sa'yo, manghihingi sa'yo, tutulungan ka. Ang sarap-sarap po ng pakiramdam. Ano po, kaya marami pong nag-a-attend dyan po na taga Bulacan, Father. Yeah. Sama-sama po. Yun ang gusto talaga nating maipakita na we are in this together. We are missionaries together. Hindi kanya-kanya o kami-kami. Sama-sama tayo patungo sa pagtugon sa mission. Tama. Hindi kanya-kanya, hindi kami-kami, hindi sila-sila. Yun dapat tayo-tayo. Tayo-tayo. Diba? Sabi nga ni Pope Francis, todos. Together. Alam niyo po mga ka-Marifaith, isang pamamaraan ng pakikisama or makasama doon sa togetherness na yun, nakita niyo po yung share button dyan sa baba. Pindutin niyo po yan. Pag nag-share kayo, kasama na kayo sa pagiging digital missionary. Dahil marami kayong, pag sinare niyo sa page yan, mas marami tayong marireach. Diba? Yan yung ating laging imbitasyon sa inyong lahat. Kung yun ng mga TikTok videos, sinishare natin yung mga kung ano-anong videos. So how much more itong ganitong klaseng mga usapan, yung invite ni Father Jason tungkol sa PCNE, January 19 to 21 po yan, napakagandang i-share po natin at nang mas marami pa tayong makasama sa ganitong klaseng pamamaraan ng evangelisasyon. At yun din yung, kumbaga yun din yung palagi natin sinasabi, Kuya Pipe, dito sa Batang Minor TV, na in terms of digital, kaya nga may mga cross-posting, kaya nga may mga, kasi partnership yan, togetherness yan. Sama-sama tayo sa evangelisasyon, di ba? Sister. Okay. Opo. Father, ano po, this coming PCNE, ano pa po ba yung inaasahan para po yung mga hindi pa nagdadalawang isip pa po na mag-register, na humabol ay lalong manabik? Ano po ba yung aasahan natin sa PCNE 10? Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami. Siguro kung ikayo po ay nasa parokya o aktibo, o kaya kahit hindi, nasa panahon tayo ng sinodo o ng synodality. Ito yung adhikain, pangarap ni Pope Francis na yung simbahan ay isabuhay yung kanyang pagiging synodal, yung kanyang sama-samang paglalakbay, walang naiiwanan, walang naisasantabi. Laging pupuntahan ang mga tinatawag niyang peripheries, yung mga nasa margins, no? Nasa mga hindi gaanong pinapansin. So yung synodality na ito yung gusto nating bigyang diin sa konferensyang ito. Lalo na ang metodo ng synodality ay yung tinatawag nilang conversation in the spirit
o spiritual conversation. Ang ituturo ng komperensyang ito sa mga participants ay paano isagawa ang spiritual conversation. Kung paano magkaroon ng pagkilos na sama-sama na ang Espiritu Santo ang gumagabay o tinatawag nating communal discernment o collective discernment. Kasi mayroong personal discernment process eh. Sa mga Eswita, meron tayong personal discernment process. Ibig sabihin nun, ako o ikaw, sister, o si Pip o si Alan, magdi-discern siya o kikilatisin niya ano ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. O siguro kayo, Alan, no? Pip, nung kayo lumabas sa seminaryo, nag-discern kayo ng bakit nga ba ako lalabas? O bakit hindi ko ipagpapatuloy? Discernment yun na personal. Pero itong synodality, yung sama-samang pagkilatis, pagsuri ng galaw ng Espiritu Santo sa pamayanan. At yun ang importante sa simbahan, yun ang importante sa pagiging Kristiyano. Na sama-sama tayong nagtatanong, saan ba tayo dinadala ng Diyos sa panahong ito? Ano bang bulong sa atin ng Espiritu Santo sa mga panahong ito? Yun ang ituturo ng Conferencia Sister sa mga participants. How do you do the communal discernment process? They call it spiritual conversation or conversation in the spirit. Ito yung sabi ni Pope Francis, we live and die with this method. Kaya kailangan matutunan ito ng lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng antas, sa mga pamayanan, sa mga parokya, eskwelahan, katikista, pare, mga laikong lingkod, mga kabataan, kahit ng mga bata. Kailangan matutunan yung metodo ng spiritual conversation. Very quickly, 3 bahagi lang naman ng spiritual conversation process. Una, yung pagninilay at pagbabahagi ng sarili mong karanasan. Tapos katahimikan. Pangalawa, yung ano yung tumama sa'yo sa sinabi ng iba. Hindi ka makikipagdebate, pero ano yung tumama sa'yo, nagpapukaw ng damdamin mo sa sinabi niya. Tapos tahimik ulit. At pangatlo, ngayon magbubuo tayo ng sa mga narinig natin sa isa't isa, ano yung sinasabi sa atin ng Espiritu Santo sa panahong ito? Yun, maghahabi na tayo ng common collective action or proposal. So ito yung discernment process. Ang discernment kasi, hindi yan yung mga parang nasa ere lang. May mga matter for discussion tayo. Halimbawa, sa mga katikista, sister, meron tayong aspekto ng, sige nga, pag-usapan nga natin, ano ba yung tema na gagawin natin o bibigyan natin ng pansin sa 2024? Di magkakaroon ng mga mungkahi, pero pwedeng daanin yan sa communal discernment. Kasi minsan, sabi ni Pope Francis nga, minsan isang boses lang naririnig eh. Yung director lang ang nagsasabi na, ito tema natin, wala nang tanong. Baka hindi yan ang binubulong ng Espiritu Santo eh. Kung pakinggan natin ng isa't isa, baka sinasabi ng Espiritu Santo, Father, hindi yan. Minsan po, nabigyan ko ng workshop ng spiritual conversation. Sister, ito mga Pamari Faith. Tinanong ko yung isang participant, what is the vision of your parish? Ano yung pangarap o adikain ng parokya ninyo? Ang sabi ng participant, the vision of our parish is in the mind of our parish priest. Okay. Pag sinabi na ho ng pari namin, wala nang tanong. Wala nang diskusyon. Kasi sinabi ninyo eh. Yun ang hindi sinodal. Kasi ang kilos ng Espiritu Santo, hindi lang dumadaan sa pari. Ito ay sa kolektibo na pagsasaliksik kung anong sinasabi ng Diyos sa atin. Yun po yung synodality. At yun, kailangan mo ng metodo para ito ay iyong maisakatuparan. So yun po yung tinatawag na spiritual conversation or conversation in the spirit process. Yun po ang ituturo natin sa mga participants sa konferensyang ito. How to do synodal and communal discernment sa inyong mga parokya at pamayanan. Indeed. Ano po, talaga po totoo po yung mga Kamari Faith. Kapag nag-join kayo ng PCNE, parang a sort of renewal. Talaga, nauuwi kang refreshed, inspired, renewed talaga. Para kang nag-retreat pero in a joyful manner po kasi masaya pero may dating, may tumatagos. Ano po, totoo po yung experience namin. Father, tanong lang po, meron di po ba ulit na misa ng sambayanang Pilipino? Yes, Cardinal Chito ay naghahanda na rin.
At naghahanda na rin ng JESCOM sa kanilang concert. Meron lahat ng mga artists ng JESCOM at lahat ng mga singers nila yan nagpe-perform. So meron siyang celebratory, meron din siyang teaching, at meron siyang sharing. Kaya sabi nga ng mga kabataan niya, mekos-mekos na lahat yan. No? Sama-sama na lahat yan. Father, yan po yung kinasasabikan ko sa PCNE, ang Misa ng Sambayan ng Pilipino. Yung mga Kamari Faith na hindi alam kung ano yung Misa ng Sambayan ng Pilipino, mag-attend po kayo at pag na-experience ninyo, hahanap-hanapin po ninyo. Yan. Opo. Amen, amen. Opo. Sister, Father Jason, Kuya Pip, ang ganda na sinabi ni Father Jason yung about dun sa yung approach ba nung yung synodality. At naalala ko yun, Father Jason, sa corporate world, meron silang tinatawag na collective approach. Parang ganon. Kaya lang ang pagkakaiba sa kumpanya, walang Holy Spirit doon. Puro mga bulong doon. Ibang bulong. Ibang bulong ang nangyayari ron. Pero, ibang spirito nandun. Ibang bulong. Pero ang pagkakaiba nga dito sa approach ng simbahan is yung collective effort na it should be inclusive, hindi exclusive, at hindi yung isang tao lang yung kumbaga ay nag-iisip. Dapat lahat sama-sama na mag-isip at mag-share ng kanilang thoughts and also share the talents and skills, di ba? Kuya Pip. Ako naman, Kuya Alan, ang isang makakatuwa at magandang bitbitin din, no, na maibahagi ko sa mga makakasalamuha ko after nitong programa na ito. Yung nabanggit ni Father Jason kanina at imbitasyon ng Santo Papa na yung sa synodality na to, kasama sa paglalakbay, ay lalo na yung nasa periphery ng society. Na marami akong naririnig, Father Jason, sabi, ay hindi naman para sa akin yan, hindi naman ako kabilang dyan. Yung mga member lang ng Knights of Columbus, member lang ng Mother Butler, ay hindi po. Kung sino nga po yung hindi ka member, yun nga po yung mas gustong itama dito. Kaya yung PCNE na to, hindi po to limited for catechists lang. Hindi po to limited dun sa miyembro na ng organisasyon ng simbahan. Ito po ay pangkalahatan. Kaya kung kayo po ay naiisip nyo na kayo ay naiiwan, baka nasa isip nyo na lang po yun. Matagal na po tayong niyayaya. Kaya sumama po tayo at makapakinig, at kung bago sa inyo yung mga narinig ninyo, matututunan po natin yan. Mas magkakaroon ng linaw sa January 19. Kaya ako din po, bago shout out ko lang po yung ating mga nanonood na sila Ate Josephine or Joe Marcos, good evening, Cora Palad, at sa mga kamarero ng Pandi, si May de la Cruz, good evening sa iyo, kay Mary Daoan, Marina Behamonde, Henry Gonzalez, Linda de la Peña, at kay yung aking teacher na member ng RCM, si Sister Mercedita Balagtas, good evening, and maraming salamat po at nandito kayo. Kaya mga Kamari Faith, tayo ay umattend, manood doon sa PCNE. Sabi nga ni Father, hindi man tayo makarating physically, available sa TV Maria. Okay po. So maraming salamat po, Father. PCNE Yes. po, January 19, 2021, mga Kamari Faith. Napakagandang experience. Sabi po ni Father, pwedeng humabol, makipag-usap lamang sa secretary. Ano po, yung nagtatanong kanina, Sister, talaga po, sarado na. Ano po? Father, may isa pa po kaming concern, may nagtanong po sa akin. Kasi yung kit po ay hindi po mapupuntahan doon ngayon. Kasi nasa probinsya po kami, nasa malayo po kami. Ano po yung better way? Di po ba pwede naman po yung doon na sa site? Pwedeng pick up 19? Sa pagdating po. Sa mismong site, pwede ho mag-pick up doon. May designated area po doon na pwedeng i-pick up nila yung kanilang conference kit. Dalhin lang nila yung kanilang parang slip, resibo or yung kanilang number. Oo, yung kanilang number. Yung number ng registration po nila yon, Father, no? Yes. Present lang nila para makuha nila yung kit. Tama po. So, kahit hindi mo nila mapuntahan. Opo. Father, before po ay alphabetically yun. Lahat ng apelido ay P, apelido ay N, para po madali. Ganun po ba ulit? Yes po. Opo. Kasi po, marami pong first-timers, Father, na
mag-a-attend din po na mga katikista, worried sila. Sabi ko, hindi, huwag kang mag-alala, huwag kayong matense, pwede yun sa site. Ayan, so narinig Yes, niyo na sa po, site. On-site pwede. pwede naman pwede. Ang hindi Opo. lang pwede sa on-site ay yung registration kasi Walang dapat walk-in. naka-pre-registered ka na. Oo. Kasi mahirapan tayo sa pag-identify ng participants. For security reason na rin. So Opo, walang walk-in. walk-in, Father. Oo, kasi sa mga konferensya ngayon, hindi na gaanong ina-advise yung walk-in kasi nga para mas safe ang mga participants. Amen. Amen. Ayan, shoutout muna uli kay Juliet Roque. Sabi niya, sana lahat tayo modernong teknolohiya ay gamitin sa evangelisasyon ng poong butihin. Tapos thank you po kay Cherry Pelobelo, nagpadala ng stars. Kay hello din po Cecil Soriano. Yep. And then kay Ate Kit Mantige, good evening daw po. At hi po kay Father Jason. Kay Celerina Celi, sabi niya, Father Jason, being familiar with the application and gadgets might be a great bridge to the younger ones, sabi niya. Hi din po kay Gloria Balagtas, Lucy Capiral, Fez Sota. At may nag-message po dito, kaya lang po, Japanese po yung characters ng kanyang pangalan. Sabi niya, good evening mga brothers, Sister Pearlie and Father. Shout out, katikista ng Bikarya ng Hagunoy at Parokya ng Santissimo Rosario, headed by Father Ramil Huwat. Father Ramil, shout out po sa inyo. Ayan. Kay Erlinda Ortega, good evening Father Jason. Kay, sabi po ni Tita Kit Bantige, maganda po ang PCNE na ginawa ni Cardinal Tagle po para paraan ng evangelization po yon, sabi niya. Hi rin po kay Sister Mercedita Balagtas, RCM. Sister Mercy at mga RCM sisters. Kay Mother Cecil. Hello po. Alam ko nanonood si Mother Cecil. Tinitingnan ako niyan. Monitored ka pala. Dito Alan, ha? Yes. Kasi Kuya Alan, baka raw hindi mo pa ma-pronounce ng tama. Dayolikatma. Yan, napopronounce ko na. Dayolikatma. At kay Cesar De Guia, kay Lea Mariano, good evening po, Father Jason. At kay Riz Malayo, kay Jose Barido, Teres Angeles, sabi niya pa shout out daw po sa mga Paska ng Holy Angels Plaridel. Hello po sa mga taga Plaridel. Kay Rosalie Bautista, kay Carla Aoki, good evening po. Greetings from Japan. Oy, hello po sa mga taga-Japan. Anong oras na ba doon? Gabi na rin. Lisa Meneses, LPT, good evening po, Father Jason from Santo Cristo Parish. Hello po sa mga taga Santo Cristo, sa Marula siguro to. Sa mga taga Santo Cristo Parish. Kay Kuya Alan. Po. Kuya Alan, paparadaanin ko lang ng isang mabilis, no? Gusto ko lang pong batiin si Kuya Vicchio, Vincent Quirol, nanonood sa atin at yes. yung ating mga kapatid sa Kapatirang Immaculate Conception Alumni Incorporated. Good evening sa inyo. Gusto lang din natin silang ipaalam sa inyo na may invite po ang aming alumni, ang aming samahan sa Immaculate Conception Minor Seminary for a charity event na gaganapin sa March 1. Ito po ay isang golf tournament na naglalayon na makatulong pa doon sa pag-aaral ng ating mga seminarista. Kaya for inquiries and questions, please message Immaculate Conception Seminary para makapag-inquire. Those interested to share their blessing by playing golf with fellow brothers and priests ng seminaryo ay mag-inquire lang po. Immaculate Conception Seminary. Si Father Jason, baka nag-golf si Father Jason. No, ibang golf pang alam ko. Palagi ko, golf ng kape. Ang alam ni Father Jason, mag-golf tayo ng kape. Si Monsignor Andy ba, nag-golf pa? Talaga. Si Father Manny Cruz? Hindi po, pero sila po ay nakikipagkwentuhan. Nasa clubhouse. Nakikipagkwentuhan. Father, nabanggit po kanina yung Dayolikatma. Sabihin ko lang po, inform ko lang po kayo na dito po sa aming diocese ay meron pong Diocesan Lay Institute. So, meron po kaming 6 centers kasi po kung pupunta ang mga katikista, mga volunteer katikista sa sentro, napakalayo po, Father. Kaya ang ginawa po namin ay nagkaroon kami ng mga centers sa iba't ibang lugar. So, we have 6 centers po, Father,
na more or less, parang tama, ewan ko po mother kung tama, may more or less 300 catechists po naka-enroll sa 6 centers. Wow. Kaya po yung Sabado po natatamaan, may classes sila kasi every Saturday, yung mga teachers po at mga mag-aasikaso yung mga madre, kaya hindi po kami maka-attend. Sa online na lang po. Online po, online po. May live streaming naman, you can go back. Opo. Sister, saan po yung mga centers nyo? Saka Father, may team replay yan, no? Malamang, may team replay. Meron. Opo. Sister, saan yung mga centers nyo po? Center A, Malolo. Center B, Baliwag. Center C, May Kawayan. Center D ay sa San Jose del Monte. Center E, Santa Maria. And Center F, yung bago, is San Miguel. Pwede kung San Miguel po, malapit na po sa Nueva Ecija. So medyo magkakalayo po, kaya para po hindi mahirapan ng catechists, sila po ay sila na po yung pinuntahan namin sa mga centers. At maraming salamat po sa mga matiyatsagang madre at pare na nagtuturo sa napakaliit po na allowance na kulang pang panggasolina. Kulang panggasolina, pero for almost 25 years po, so in 25 years, hindi po sila sumuko. Kaya maraming salamat po. So, take ko na din po yung opportunity para i-invite din po yung mga katekista. Come February 10 ay ilo-launch po natin ang celebration po ng ating 50th anniversary ng catechetical ministry po ng Paschal na sa diocese. February 10, meron po tayo 9 o'clock mass with Bishop Dennis sa parokya po ng Pulilan. Ang attendees lang po natin muna ay parochial officers. Kasi po, hindi tayo kakasya. Pag nag-assembly po kami, Father, 2,000 to 3,000 po. Kaya hindi kakayanin ng parokya. Kaya po, doon muna po tayo, mga officers lang muna sa Pulilan. Para lang po sa simpleng misa. And then i-announce po natin yung winner ng ating logo making contest. And then on December 14 po, ito po ang aming culmination. So, February 10. Father, kayo naman po, invite us, yung ating viewer para sa PCNE po. Naanyayahan po namin kayo, no? Next week, January 19 to 21, ito po ay gaganapin sa UST 10th edition of the Philippine Conference on New Evangelization. Although sarado na ang registration, pero pwede pa rin po tayo humabol. Magkaroon lang tayo ng special arrangements sa Secretariat. So we look forward to having you. At kung hindi man po, meron naman po tayong live stream para po sa konferensya. Hopefully, magkita-kita po tayo. Maraming salamat, Batang Minor TV, sa pag-anyaya sa akin at makipagkwentuhan sa inyo po. Naku, thank you po, Father Jason. At kami naman po sa Batang Minor TV. Next week din po, Sabado ng gabi, same time, meron po tayong Chriska Online. At ginagawa po natin yung interactive. May 3 guests po tayo from the Vicaria ng Valenzuela, San Diego de Alcala. Ayun po ang makakasama natin. At maganda po ang ating ang topic. Tayo ba ay nagbabata-bataan o yun yung topic ba? Nagbabata-bataan, asal bata o dapat maging tulad ng bata? Iyan ang ating topic. Thank you po. Thank you po, Father. Sana po maulit po ang aming pag-invite sa inyo. All the time po. Sir. At ang nakahanga-hanga po ang RCM, no? Napakaganda ng inyong apostolado, lalo na sa katesismo o pagpapahayag ng mabuting balita. Congratulations po, sister. Amen. Kaya nga, Father, pinagdadasal namin na lumago pa ang bukasyon ng mga RCM sisters at mga RDW. Oo, importante. Kasi marami po pong kailangang gawin at marami pang gampanin. Amen. Opo. Nako, Father, bago tayo magtapos, maglalambing po kami ng closing prayer po at blessing po sa inyo. Magdasal po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Inihiling ko sa iyo, Panginoon, na basbasan po ninyo ang mga tagapakinig ngayong gabi ng Mary Faith. Nawa ang kanilang mga pamilya ay mapuspos ng mabuting balita ng iyong pag-ibig, ng iyong awa at habag, ng iyong pagpapala. Pagalingin po ninyo ang mga may karamdaman, bigyan po ninyo ng lakas ang mga pinanghihinaan ng loob. Bigyan niyo po ng liwanag ang mga nasa kadiliman at nag-aalala, maraming mga agam-agam. Bigyan niyo rin po, Panginoon, ng
katatagan ang mga pamilya upang sila ay matuto na maglingkod sa iyo sa kabila ng mga kahinaan. Katulad ni Mateo na sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, sa gitna ng kanyang mga kahinaan bilang tao, tinawag mo siya para maglingkod sa iyo. Tawagin mo rin ang maraming mga kabataan para maging instrumento ng iyong mabuting balita at ipahayag ito sa kanilang mga kapwa kabataan, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kaklase sa paaralan. At gayon din naman, basbasan mo ang lahat ng mga kaparian, ang mga nasa seminaryo, ang mga nasa kumbento, mga reliyoso at reliyosa, nawa sila po ay maging magningas ang kanilang damdamin at maging maalab at masigasig sa pagpapahayag ng mabuting balita. Pagpalain mo silang lagi sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan ni Jesus ngayon at magpasawalang hanggan. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat, Father Jason, Sister Pearly, Kuya Alan, at sa inyo mga ka-Marivate, maraming salamat sa pagtama sa amin. Sabi nga namin dito sa Batang Minor TV, we bring Christ closer to you and we try to bring you closer to God. Happy weekend. God bless po. Bukas po, Sunday, magsimba po tayo. Good night, everyone. Good night po. God bless us all. If you like this video, please give it a thumbs up and click the subscribe button. Thank you and God bless.